Hello sa lahat! Meron dito, Motorola, ang model nito, Moto G Stylus 5G XT2131-4. Bale, ito yung ginawa ko nung nakaraan na ang naging kaso nito, dead boot. Ngayon, habang nandito pa ito sa akin, naisipan ko itong lagyan ng screen lock password at lagyan ng Google account. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano i-reset o i-remove ang screen lock password, PIN, pattern, at Google account. At kung halimbawa din na hindi gumana yung without PC method, sundan nyo lang yung method na gagawin ko. Ang mga kailangan dito, PC o laptop, USB cable, at mag-download ng SunFirm. So ngayon, simulan na natin. Ang unang gagawin, i-power off ang cellphone. Sunod, i-press ang volume down button at ang power button ng sabay hanggang sa lumabas ang bootloader mode. Kapag lumabas na yung bootloader mode, i-release ang pagpindot. Dito, ang volume up at ang volume down button ang selector. At ang power button naman ang enter. Sa selector, i-select ang recovery mode. Then i-select ang enter. Then antayin hanggang sa lumabas yung Android no command. Ngayon, i-select ang power button at i-press ng isang beses ang volume up button. I-select ang wipe data, factory reset. Then i-select ang enter. I-select ang factory data reset. Then select enter. Then antayin hanggang sa lumabas yung data wipe complete. Then i-select ang reboot system now. At antayin ito hanggang sa matapos mag-restart. Sunod, i-set up ito at i-connect sa Wi-Fi. Dito, ipapakita ko muna na mayroon pa itong password at mayroon pa itong Google account. Sunod, i-back hanggang sa startup menu. Then i-connect ang USB cable. Then punta naman tayo sa PC. Sa PC, i-disable muna ang Windows Defender or ang antivirus bago i-install ang SunFirm. Sunod, i-open ang SunFirm. Then i-select ang bypass FRP. I-select ang auto bypass FRP method 1. I-select ang install this driver software anyway. Dito kailangan mabilis tayo. Kapag may nag-pop up sa CP, i-select ka agad yung view. Then maaari nang i-close yung SunFirm. I-select ang accept and continue. I-select ang no thanks. I-tap ang search bar. Then i-type FRP file /bypass. Then i-select yun na sa unang site. Select verify you are human. Then scroll.
Select Setting App. Scroll. Select Accessibility. Scroll. Select Accessibility menu. Then i-turn on yung Accessibility menu shortcut. Select Allow. Select Got It. Then i-back hanggang sa settings. I-select ang apps and notifications. I-select ang See All Apps. Then i-select yung 3 dot sa kanang itaas. I-select ang Show System Apps. I-select ang Android Setup. I-select ang Force Stop. Select OK. Then back. Scroll. I-select ang Google Play Services. Select Disable. Select Disable App. Select Force Stop. Select OK. Then i-back hanggang sa Startup menu. Select Start. Select Skip. Then kapag lumabas na yung just a few moments, after 5 seconds, i-select ang back o i-back hanggang sa connect to Wi-Fi. Then mula sa ibaba, i-scroll up ito gamit ang dalawang daliri hanggang sa lumabas yung accessibility menu. I-select ang assistant. Then select settings. Select enable. Then i-back hanggang sa connect to Wi-Fi. Select skip. Select continue. Then pag lumabas na yan, okay na yan, 100%. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti, lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hi and hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyong lahat. At yun, okay na to. Okay. Okay.